church, let's declare it. All the time and all the time, you are good, you are good. All the time and all the time, you are good. People from every nation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are God. Napakasarap po talaga magpuri sa ating Panginoon. Amen? Amen. Sige po, tayo po'y kumanta at umawit para sa Kanya. Tayo po'y umawit at sumayaw para sa Kanya. Ika o Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig aking nananatili. Purihin ka o Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig aking nananatili. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Purihin ka o Yahweh, at ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Purihin ka o Yahweh, pagkat ika'y mabuti, ang iyong pag-ibig laging nananatili. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Aawit sa sayaw, luwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nag-uumapaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Noon, ngayon, kailanman, noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Hindi kayo nagbabago. Sige po. Tayo po'y patuloy na umawit sa Kanya. Let us worship God this morning. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard tender whispers of love in
You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for answers far and wide, but I know we're all searching for answers. Only you provide, 'cause you know just what we need before we say a word. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are. Let us declare this, church. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I Oh Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring ng mahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Pangalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, parinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama.
dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin na loob mo, iparinig ang nais ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Purihin ka sa buhay ko. Di magbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Kaliwanag ka sa buhay ko. Tara po, mag-worship tayo sa Panginoon. Magsambit po tayo ng papuri sa Kanya. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di magbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka sa buhay ko. Ulitin po natin. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Sige po, tayo po lakpak para po sa ating Panginoon. Amen, amen, amen. Sige po, tinatawag ko po si Sister Amia para po sa ating scripture reading. Sige po. Sabay-sabay po nating basahin. Psalms 23 verse 1 to 4. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Pwede na po tayong maupo. Thank you po.
Amen. So, pwede pong maupo dito sa mga black chairs. And mabuhay po. Muli, Happy Father's Day sa mga kasama namin dito sa worship hall at yung mga kasama naming tatay online. Maligayang araw po ng mga ama. Ang araw na ito ay pagdadakila sa ating magigiting na mga tatay. Amen? So, hinihilingan ko ang bawat isa na tumayo. Tayo po tayong lahat. At gusto kong lapitan ninyo, kamayan ninyo, yakapin ninyo. Kung nandito yung tatay nyo, kung wala naman, yung mga kinikilala nyong ama, sige po, batiin natin, akapin natin. Mother, Father. Kuya, happy Father's Day. Tandaan ninyo, no, yung mga nasa online, sige po, yakapin ninyo, batiin nyo yung mga tatay ng bawat tahanan. At isang paalala, tumatanggap po ng GCash at ng cash ang mga tatay. Yan, makakaupo na po tayo. Tayo po ay panandaliang manalangin. Tayo po ay muling lumapit sa presensya ng ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Salamat, Lord, sa pagkakataong ito, sa napakagandang araw na pinagkaloob mo upang kami muling makarinig ng pangungusap ng iyong salita para sa amin, O Diyos. Salamat po sa iyong lahat ng papuri, and we rebuke the works of the enemy, and we claim, Panginoon, the power of your Holy Spirit upang kami magkaroon ng bukas na puso at pag-iisip sa pagtanggap ng iyong mga salita ngayong umaga. Sa iyo lamang ang kapurihan, itong aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus na tayo magsabi ng Amen. Amen. Yan. So, napakaganda ng umaga. Sabi may bagyo daw na papasok, pero purihin ng Lord. At ang ganda ng sikat ng araw. Yan. Kaya ngitian nyo ang inyong mga katabi. Yan. Kasing ganda yan ang araw ngayon. Yan. So, one good trait po, one good trait na nakita ko po kay Pastor, ayoko tumingin, naiyak ako dito eh. One good thing, no, na nakita ko kay Pastor, ay napakahilig po niyang magbasa. No, he really loves reading books. At sa bahay po, most of his time ay in-spend niya sa pag-aaral. Actually, nung pinapagawa po niya yung aming mumunting tahanan, may hallway po kami. Pinalagyan niya yun ng hanging cabinet. Siguro sakop tong 2 bintana na to, lagayan lang niya yun ng libro niya. May iba pa yung libro niya sa kwarto namin. Napakadami niya talagang libro. At nung siya ay umuwi na sa Panginoon, may mga iilang libro na naipasa ko na sa eduk team. Tuwan-tuwa si Sister Rona dahil parang 4 na kahon yun ng mga discipleship books na pag-aaralan natin sa mga susunod na ating small groups. So, napaka-hilig niya talaga na magbasa. At nilagay ko dyan, his priority is God and he's very passionate sa kanyang ministry. Nung nag-wedding vow po kami, meron akong 3 S that time. Pero meron din akong hinanap sa kanya na 3 M. Wow. Matanda, madaling mamatay. Ay, joke lang po. 3 M. No? Yung M na yon, he loves the master, he loves the ministry, and he loves me. Wow! Yan. Kaya yun po ang pundasyon ng aming pag-iibigan. Tapos, dahil naka-enroll po ako ngayon sa aming Ezra class, nag-Bible school po ako ngayon, diploma program naman, sa aming klase na personal foundation, na tinuturo po ni Pastor Arnel Policarpio, nasabi niya na go back to what you love doing that will benefit you most para sa iyong personal growth and development. Tapos naalala ko si Pastor. Sabi ko, ang hilig niya magbasa at isa yun sa lagi niyang kinagagalit sa akin. Magbasa ka kasi palagi, sabi niya. So ngayon nakita ko na yung benefit, sabi ko, sige,
unti-unti ko pong ibabalik ang pagbabasa. Siyempre, pipiliin ko muna yung book, unang-una na interesting sa akin at magiging beneficial sa aking pang-araw-araw na ginagawa. Kaya presently po itong aking binabasa. Yan, ang pastor ay pastol. Sabi ko kay Kuya Josh, after ko nito, ipapahiram ko to sa kanya. So, ito yung binabasa ko, kaya parang nagkaroon ako ng idea at lubos kong naunawaan ano ba ang pagiging pastol na binabanggit sa ating verse for the day na Psalm 23. Dahil nagkaroon ako ng lubos na kaunawaan, ano nga pa yung pagpapastol? Dahil po, sa kultura nating Pilipino, parang hindi common sa atin itong pagpapastol. So, pwede nyo siguro tanongin, paano namin lubos na mauunawaan yan, Pastora? Sa konteksto ng Philippines, walang ganyang masyadong hanap buhay. Hindi katulad nung panahon nila sa Biblia, talagang karamihan ay nagpapastol. So, pag binanggit nila yung pagpapastol, gets agad. So, para lubusan nating maunawaan, parang ganito po ang ibig sabihin niya. No? Yung pagpapastol po ay buhay ni David na nagsulat po ng Psalm 23. Kaya, dahil buhay niya ito yung ginamit niyang paghahalintulad sa pagkasulat nito. Kasi ito yung life experiences niya. Ito yung pang-araw-araw niyang ginagawa. Parang kung akong susulat ng Psalm 23, ang magiging kwento ko siguro, yung pagiging nanay. Kasi buhay ko yun eh. Siguro kung ang sumulat ng Psalm 23 ay si Brother Josh, yung pagiging tatay naman ang kanyang ikikwento at paggagawing halintulad. Kung si Brother Bart, siguro yung pagiging mekaniko ang isusulat niya tungkol dito. Kasi yun yung buhay at pang-araw-araw niyang ginagawa. Kung si Brother Renz at Mac ang gagawa ng Psalm 23, buhay ng isang IT. Wow. Ay, hindi IT po, IT. No? Yun po ang kanilang hanap buhay at pang-araw-araw na ginagawa. Siguro kung si Kuya Eric ang magsusulat ng Psalm 23, in-interview ko si Kuya Eric nung Friday, yung pagiging dog handler siguro ang ikikwento niya. Yan po ang kanilang hanap buhay ni Brother Junel. Meron po silang 26 giant poodle na inaalagaan. As we speak, ngayong oras na ito, 26. Apakadami. 25 na lang, nabawasan na kanina. Ayun yung inatake. Kawawa naman. Ayan. 25 na lang daw po, correction. No? Kung si Sister Rove, siguro ang susulat ng Psalm 23 tungkol sa isang sari-sari store owner ang magiging comparison. Gets natin? Dahil ito yung buhay niya, kaya ito yung ginamit niya. Yan. Ito po ang itsura ng isang shepherd or pastor. Sabihin niyo, shepherd. Yan. Ang isang pastol ay ang mga taong nag-aalaga at nagbabantay ng mga tupa araw-araw sa bundok o sa parang. Sila po ay may dalang tungkod, makikita natin yan, na may kurba sa dulo, panghila po ng mga ulo ng tupa at pamalong kahoy, pangtaboy naman ng mga kaaway. Ang kanila pong ginagawa, hinahanapan nila ng malusog na damuhan at dalisay na batis, no, para dalhin ang tupa upang sila ay magkaroon ng kinakain. Binibilang po nila isa-isa. Yung mga tupa na yan, araw-araw, ginagamot tuwing sila'y nasusugatan at pinoprotektahan po mula sa mga leon, oso, yung mga mababangis na hayop at sa mga magnanakaw o kapwa-tao nila. Sila ay matyaga at nagbabantay at handang isakripisyo ang sarili nilang buhay para sa kanilang mga kawan. Ganito po ang kanilang pang-araw-araw na ginagawa. Siguro sabi niyo, masyado naman baby yung mga tupa. Sa totoo lang po, ang mga tupa, they are known na wala silang kakayanan na i-defend ang kanilang mga sarili. Sobrang amo po ng mga yan. Kaya yun po ang ginagawa ng mga pastol nung panahon na yan.
Eh, paano naman, kung dadalin natin sa panahon natin ngayon? Paano natin lubos na mauunawaan itong konsepto na ito sa Psalm 23? So, buksan po ninyo inyong mga Bible, sabay-sabay nating tutunghayan at pag-aaralan ano nga ba ang pagiging isang pastol, nakakonekta sa pagiging isang ama. No? Ang Psalm po ay 19th book. Wow. Panglabing-siyam na libro sa Lumang Tipan or Old Testament. Ang Tagalog po ng Psalms ay salmo o mga awit. Yan. At sama-sama nating tunghayan, no? At alamin, bakit nga ba ginamit ni David itong metaphor na ito o ang paghahalin tulad na to sa Psalm 23. Ito po yung mga kadahilanan. Nabigay ko na kanina yung isa. Dahil bago siya naging hari, nung kabataan niya, age of 15 years old, ay isa na po siyang pastol. Makikita natin yan sa 1 Samuel 16:11. So, dyan po natin mababasa yung dati niyang buhay bago siya naging hari. Siya ay isang pastol. Ikalawa, yan, nais niyang balikan. No? Nire-refresh niya yung kanyang alaala kung gaano nga ba kabuti ang isang pastol sa kanyang mga tupa. Dahil ito nga yung dati niyang buhay. So, lagi niyang winawari. Gusto niyang ipakita din sa atin at ipaalala. As a modern day Christian, gusto niyang makita natin si Jesus as a good shepherd. Tayo yung mga tupa at si Jesus ang ating pastol. Yun yung view na gusto niyang ibigay bilang mga mananampalataya po. Dahil si David po, nung isinulat niya ang Psalm 23, siya ay dumaraan sa isang matinding hamon ng buhay. Remember, siya ay naging hari, pero siya ay may mga sarili ding takot, siya ay nagkasala, siya ay sumablay, siya ay bumagsak sa buhay, pero nilingap siyang muli ng ating Diyos. Actually, ang title ni David, no, sa Biblia, siya ay kilala, a man after God's own heart. In spite nung nangyari sa kanyang pagbagsak, tinuturing pa rin siyang isang lalaki o naging hari ng Israel na may pusong masunurin sa ating Diyos. Dahil damang-dama niya na noong time na siya ay pagod na takot, hirap na hirap, nilingap pa rin siya ng ating Panginoon. So, sino po dito yung mga may pinagdaraanan o may problema sa buhay? Siguro walang hindi magtataas. Tama? Pati paa, nakataas. Pag sino may problema? Halos lahat tayo ay dumaraan din sa ganitong phase sa buhay ni David. So, itong passage ng Psalm 23:1-4, ini-illustrate nito how God, no, kung paano siya naging ama sa ating lahat. Yung pagiging real sense ng pagiging isang ama. Yan. Kaya nilagay ko dito, hindi lang title, kundi yung role natin bilang mga ama. Sabi ko nga sa sarili ko, parang pelikula, title, role. No? Gustong pagdiinan po at pagtibayin ng mga salitang ito sa Psalm 23 na kung gaano kabuti ang ating Diyos sa atin. Itinuturing niya tayong kanyang mga inaalagaang tupa at siya ang ating pastol. Grabing description kanina, no? What is a shepherd? Handa niyang isakripisyo ang kanyang sariling buhay para sa kanyang kawan na inaalagaan. And to remind you, hindi lang isa. Pagkawan, flock, ay napakadami po niyan. Yun po ang kanilang pang-araw-araw na ginagawa. Kaya napakaganda na lubos nating intindihin, no? What is fatherhood? Ano nga ba itong pagiging ama ng Diyos sa atin? Kaya this speaks hindi lang dahil siya ang ating ama, kundi maging tayo bilang mga anak ng Diyos. Naniniwala po ba kayong tayo'y anak ng Diyos? Baka meron pang di naniniwala dito ay
Mamaya po, tayo mag-usap. So, tayong mga anak ng Diyos, sabi mo sa katabi mo, tayo pala to. Yan. Kaya huwag ka matulog. Bawal ang antukin. Amen? Wow, amen talaga. So, para lubusan nating maintindihan, ano nga ba itong Psalm 23, 1-4, isa-isahin natin bawat versikulo nito. So, sa verse 1, ang sabi dyan, the Lord is my shepherd, I shall not want. Para lubusan nating maintindihan, tatlong anggulo po ang ating titignan. Una, yung paghahalin tulad nung shepherd sa kanyang mga sheep. Itong isang anggulo. Yung ikalawang anggulo, yung earthly fathers. Ano bang ginagawa ng mga tatay natin dito sa mundo? At yung ikatlong anggulo, bilang mga anak ng Diyos, paano naging ama ang Diyos sa atin? So, tatlong anggulo po para lubusan nating maintindihan. So, sa verse 1, apakalinaw. The Lord is my shepherd, I shall not want. Dito po, pinapakita sa koneksyon bilang mga pastol, shepherd anticipates the flock needs. Alam agad, no, ng isang pastol anong kailangan ng kanyang mga inaalagaan. Kaya nga, he lead them to food and water. Alam na ng pastol kung saan may malusog na damuhan, na talagang sila ay mabubusog at makakakain. Alam din niya kung saan dalisay na batis na pwede silang uminom ng napakalamig at napakasarap na tubig. Sa totoo lang, the sheep is fully dependent, no? Fully dependent on the shepherd for survival and nourishment. Hindi po pinoproblema ng tupa ang kakainin niya. Bakit? Alam niya na ang may problema nun, yung pastol niya. Sino dito yung hindi pa dumarating yung Meralco bill ay nag-aalala na? Si Renz. Tapos pag dumating yung envelope, unti-unting nilalabas. Pinipintahan, di ba? Pag lumabas na yung unang digit, oops! Ibabalik na. Hayaan mo na yung isa lang kita na yung dulo lang. Yung unahan ng masaklap eh. Kahapon yan po ang kwentuhan namin nila Ate Evelyn habang pinagkiwentuhan namin yung aircon. Sumunod na yung bill. Magkano ang kuryente nyo? Yan. Kasunod na agad yun. Sabi nga ng mga anak ko, ba't ayaw mo magpa-aircon? Bibili ka namin. Hindi yun ang gusto kong marinig. Kaya natin bumili ng aircon, yung pang monthly kuryente, ang sana may mag-sponsor. Pag may sumagot ng papa-aircon, pinipintahan unti-unti pag dumarating yung bill. Hindi inaalala ng tupa ang kanyang kakainin. Dahil alam niya sa puso't isip niya, trabaho yon ng pastol. Amen? Amen. Fully dependent. No? Yung kanyang pag-asa, yung kanyang pagkain, yung kanyang survival, lahat yun nakasalalay sa nag-aalaga sa kanya. Bilang tatay naman, etong ating connection dyan. This represent God as our ultimate provider. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Katulad din ng ating earthly fathers, yung mga tatay natin dito, sila po ay nagpo-provide para sa kanilang mga pamilya. Remember, our Heavenly Father knows our needs before we ask Him. Matthew 6, verse 8. Alam na ng Diyos bago mo pahilingin. Alam na niya ang iyong kailangan bago mo pa ito idulog sa Kanya. Kaya yung phrase po na I shall not want, yan, binanggit po yan kanina, ang ibig sabihin po niyan, no, it reflects deep security, contentment. Sabihin niyo, contentment. Trust. Yan ang ibig sabihin ng I shall not want. Ang problema sa tao, wala tayong malinaw na linya, ano yung needs
ano yung wants natin. Mas madalas nakakiling tayo dun sa wants. Hindi mo napapansin, lahat ng kailangan mo ay ipinagkakaloob ng tapat na Diyos. Amen? Amen. Kaya I shall not want, may kakontentuhan, buo ang tiwala natin sa ating Diyos. Pero nais kong ipaalala sa atin bilang mga anak at kabilang sa isang pamilya, hindi lang naman financial ang need ng isang pamilya. Kasi masyadong issue ngayon yung magkano bang inaakyat na pera ng isang ama sa kanyang tahanan? Lahat ba ng pangailangan talagang naibibigay niya? Tandaan ninyo, ang ating mga tatay, bago pa nila isipin ang sarili nila, ang number one na iniisip nila, ang kanilang mga pamilya. Tama po o tama? Yan. Si Joshua tangon-tango. Si Jaden ngiting-ngiti. Bago nila isipin ang ibang bagay, lalo ng kanilang sarili, talagang inuuna nilang isipin yung well-being ng kanilang buong pamilya. Sabi ko kanina, hindi lang financial ang pangangailangan ng bawat isa, lalo na sa loob ng pamilya. Kailangan din ng payo, pagdidisiplina, kailangan ng pag-ibig, paggabay, pagtuturo, no? Paglingap sa bawat membro ng bawat pamilya. Maraming bagay sa buhay, hindi lang puro pera. Kaya lahat yan, iniisip ng isang ama ng tahanan. No? Paninindigan, pananalangin para sa kanyang mga anak. Kaya napakahalaga, no, na lagi nating tandaan yung I shall not want. Deep trust, full dependency sa ating ultimate provider. Verse 2. Sige, kayo po ang magbasa. Verse 2. He leads me beside. Amen. Dito po, ipinapaalala, the sheep, yung mga tupa, are frightened easily, madaling matakot. And they will not rest kung sila po ay gutom, uhaw, o ramdam nila na meron silang kinakatakutan. Uneasy po sila. Ano ba sa Tagalog to? Parang balisa. Hindi mo pa sila mapapahinga pag may ganun po silang nadarama. And the shepherd actively creates an environment of peace. So they can lie down and rest. Parang lagi niyang sinasabi at pinaalala doon sa mga kanyang inaalagaan na oras na ng pahinga. Ako ang bahala. No? At ang pangunahing gawain nila ng mga pastol ay siguraduhin may maayos na kalagayan ang kanyang mga tupa. And sa fatherhood, yan. This displays, no, God as the protector and healer of anxiety. Usong-uso po ngayon ang word na to about mental health. Anxiety. Pero gustong ipakita ng Diyos na siya ang tagapag-ingat at siya ang nagpapagaling. Sabi nyo, healer. Yan. Papawiin niya kung ano man ang ating takot. Like a loving father, no? Calming a restless crying child. So, isipin ninyo, try to imagine, yung isang batang nagwawala at iyak ng iyak, yayakapin ng kanyang ama, no? May paghaplos sa ulo, paghagod sa likod, at sasabihin sa'yo, tahan ka na, nandito na ako. Ang sarap pong makita at madama, makita mo pa lang yung tatay mo, meron ka nang nararamdaman na assurance. Bakit? Ang tatay po, hindi masyadong palakibo. Sa loob ng bahay, sila po yung mas tahimik kumpara sa ating mga... kayo nagsabi niya na. No, mas lesser ang talk pag ama. Pero pag makikita mo yung tatay mo na pirmi pa rin tumatayo, may confidence, may authority sa loob ng bahay,
In spite sa napakaraming bagyo, napakaraming pinagdaanan ng inyong pamilya. Kasi hindi sila madaing. Hindi sila nagsasabi lagi ng masakit at mahirap sa kanila. Kaya parang pag nakita mo yung tatay mo, kung ito ang taong to, hanggang ngayon, bumabangon, tumatayo, para sa aming lahat. Nai-inspire ka na kahit na anumang pinagdaraanan mo, na takot at hirap ng buhay, merong pag-asa. Same with our God. Our God provides us with times of physical, emotional, and spiritual restoration. Sabihin niyo po, restoration. Ito po ang nais ng Diyos. Ibalik tayong muli sa kung papaano tayo niya nilikha. Remember, ang unang inalis sa atin nung tinanggap natin ang Panginoon, yung inherited sin natin na nakuha pa natin kay Adan sa ating mga ninuno. Inalis na ng Diyos yun, pinatawad ka ng Panginoon, nireconnect niyang muli yung ating ugnayan sa Kanya bilang ating Ama. So He restored our relationship with Him, gently guiding and leading us away from chaos and put us in a place of peace. Isang kapayapaang kahit tayo minsan hindi natin maipaliwanag. Dahil sa Panginoon, lamang tayo makakasumpong ng tunay na kapayapaan at kaligayahan ng buhay. Amen? Sabi ko nga, walang branch ng Mercury kung makakapurchase ka ng peace. Yung masarap at mapayapang pagtulog tuwing gabi at gigising ka ng masigla at may pag-asa sa buhay in spite of na mga napapanood natin sa TV, na mga problema sa politika, problema sa environment, problemang pang-araw-araw, iba pa yung problema nyo sa loob ng bahay. Lahat. Pero dahil ang Diyos ang ating kapayapaan. Amen? Siya ang magpoprotekta sa atin. Kahit may kaguluhan sa labas, sa loob mo, ikaw ay payapa. Ikaw ay lubos na nagtitiwala. Because God is our protector and healer. Siya po ang mag-iingat at lumilingap sa atin. Ikatlong verse. Verse 3, pakibasa po. For its name's sake. Shepherds know that the sheep has lack, wala good sense of direction. Sila po ay madaling malito at madaling maligaw. No? At madalas, ang napupuntahan po nilang mga daan ay yung hindi nila alam, ang kasunod, bangin na, masyadong mga dangerous na lugar na kung saan pag naligaw sila, doon na sila pupunta. Hindi nila alam na, ay, dapat dito pala ako sumusunod. Kaya nga meron silang tungkod na mahaba, panghila po, para ibalik sa dating at tamang daan, ang mga tupang naliligaw. Dahil madalas, ang napupuntahan nilang daan, delikado para sa kanila. The shepherds guides them to the right track. Ito po ang silbi ng kanilang tungkod para hilahin sa ulo pabalik yung tupa at dalhin sila sa tamang direksyon. Kung saan yung kakain sila at sila'y iinom, pinagdadalan sa kanila ng mga pastol. Sa fatherhood po, this reveals that God, as our pathfinder or guide and teacher, tagapagturo. A good father, bilang mga ama, sa kanyang mga anak, they will instruct him on how to live rightly. Ito din na pagkwentuhan namin kahapon nila Mac. Kung mahal mo yung anak mo, itatama mo. Kahit masakit ito para sa kanya. Bakit? Dahil sa huli siya din ang higit na makikinabang dito. At huwag na tayong humanap pa ng ibang teachings. Alam naman natin, our ultimate truth will be found sa Biblia. Yun po ang ituro natin sa ating mga anak. At ipinapaalala ko po sa mga magulang, you cannot have and you cannot impart what you do not know. Hindi mo pwedeng ipasa yung bagay na wala ka at hindi mo alam.
Kaya ang pag-aaral, ang pagbabasa, dapat magsisimula sa atin bago natin ito maipasa sa ating mga anak. Fathers guide their children to keep them thriving. Tayo daw po ay gumagabay dapat sa ating mga anak para sila ay maging matatag sa hamon ng buhay. Alam niyo po, ang isang problema, kaya ang anak ay nagiging sinasabing hindi masunurin, wala po kasi tayong clear instruction. Tama o tama? Hindi natin sinasabi, hindi natin ikino-communicate, hindi natin napapagkasunduan, hindi natin napag-uusapan ano ba yung tama at ano ba yung mali na dapat nilang mga ginagawa at hindi ginagawa. Walang clear instruction. Kaya ngayon yung bata, litong-lito. Example, sa pagsagot, di ba? Ito, joke na to palagi eh. Huwag kang sasagot. Pero dapat, pag kinausap kita, sabihin mo sa akin kung ano nararamdaman mo. O ano ba, Nathan? Ano ba nangyari sa'yo? Siyempre, ayaw sumagot ni Nathan. Gigil na si Jade. Pag sumagot naman si Nathan, aha, sumasagot ka pa. Litong-lito na yung tao. Hindi na alam. Dahil sabi ko kanina, yung mga dads ay hindi masyadong makibo. We encourage them na i-communicate po ninyo. Sabihin ninyo. Kasi parang ang nangyayari sa mga ama ng tahanan, okay na yan, pastora, alam naman ng mga anak ko yun. Ina-assume na lang natin, pero wala tayong clear instruction sa kanila at wala tayong direct communication. Wait, Father's Day ngayon, sorry naman. Sorry na mga tatay. No. Kayo nga pala ang bida today. And the Father, no, God guides us out of love. Ito. Out of love for the sake of His reputation as a perfect, loving Father. At ang purpose po ng buhay natin is to glorify God. Ganito po kasi yung galawan sa loob ng kingdom. Hindi kasi tayo masyado ring nakaka-relate pag kingdom ang pinag-uusapan dahil ang form of government natin ay democratic, no? Republican tayo eh. Pero sa United Kingdom, wow. Yeah. Ganito po ang mentalidad ng namumuno. Sagot ko yung nasasakupan ko, lahat ng kailangan nila, lahat ng ikabubuti nila, lahat ng beneficial sa citizen of the kingdom, ipagkakaloob ko. Dahil pag maalwa ng buhay ng mga mamamayan, ang reflection nun ay sa kanilang hari. Ibig sabihin, maganda ang pagpapalakad at pagpapahawak mo ng iyong nasasakupan. Ganon din sa Diyos. Ini-ensure ng Panginoon na lahat ng ating mga kakailanganin ay nabibigay ng sapat. Kaya biyaya niya'y sapat at higit pa. Bakit? Pag ikaw ay tumanggap ng biyaya, ano una mong sinasabi? Purihin ang Diyos. Kahit nga may ibang tao magbigay sa'yo, pagpalain ka ng Diyos. Ang balik nun, yung glory, ay babalik din lahat sa ating hari. Dahil siya ang hari ng mga hari. Kaya sabi dyan, out of love for the sake of His reputation. Para patuloy na sabihin ng tao, He is the perfect and loving Father. Lahat ito babalik din sa Diyos. Kaya gano'n na lang ang paglingap, gano'n na lang ang pag-aalaga at pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin bilang kanyang mga anak upang siya ay patuloy na mapapurihan at sambahin. Amen? Amen. So verse 4. Yan, basahin po niyo, medyo mahaba. Go. Me. Yan. May dalawa pong tool ang isang shepherd na lagi niyang daladala. Yung rod and staff. Yung rod po ay isang pamalo para pangtaboy ng mga pwedeng maging kalaban o kaaway ng mga tupa. At yung staff, kanina pa natin nabanggit, ito yung mahaba na may pakulot sa dulo
Panghila po yan pag yung mga sheep ay medyo nawawala sa kanilang landas. Ang ibig sabihin po niyan, no, they are tools very useful to protect yung kanyang mga tupa. And this symbolizes that shepherds are watchful. Sila po ay mapagmatsyag at laging nag-iisip para sa ikabubuti ng kanyang mga inaalagaan. Yung pastol po ay laging nakatuon kung may kapahamakang nakaabang sa kanyang mga inaalagaang tupa. Yung seguridad ang kanyang pangunahing inuuna. Sino naka-encounter nung phrase na safety first? Sila po yan. Inuuna nila lagi yung paglingap sa kanilang mga inaalagaang tupa. Paano naman po pagdating sa fatherhood? Ito po. This portrays God as the ultimate peacemaker and comforter. Yung comforting presence ng Diyos in times of crisis, ang higit na nararamdaman ng bawat isa. Para din sa Ama sa lupa. No? Pag dumaraan daw po ang inyong mga anak sa nakakatakot o magulong experiences, yung Father's presence po ang nagbibigay sa anak ng assurance and comfort. Na meron siyang matatakbuhan at may magtatanggol sa kanya. Kaya kapag may matinding problema, matinding pinagdaraanan, ang pakiramdam natin, minsan tayo'y gulong-gulo, pero pag sa Diyos tayo umasa, siya ang magbibigay ng right direction. Yung paggabay sa ating lahat. Yung comforting presence ng Lord. Minsan nga may prayer po na hindi mo na alam kung paano mo idadalangin sa Diyos. Yung you're out of words. Di mo na alam kung, Lord, paano ko ba ito sasabihin sa iyo? Ang bigat-bigat. Minsan ang nasasabi na lang po natin ay, Lord, yakapin mo na lang ako. Yung presensya mo ang maramdaman ko. Sapat na para ako'y magkaroon ng kapayapaan. Para magkaroon ng pagkalma sa aking damdamin dun sa mga paligid na napakagulo. Yung God's rod po and staff, yan, it represents, na yung disiplina ng Diyos kasama yung pagproteksyon niya sa atin ay totoong para sa ikabubuti ng bawat isa. To discipline us, to defend, to comfort, and to give us inner peace when we are facing our deepest fears. Apakadami nating kinakatakutan. Dahil napaka-uncertain ng buhay. Maging yung kinabukasan nga, hindi natin alam kung anong darating. At hindi rin tayo laging malakas. Hindi enough ang doktor at ang gamot. Ang talagang source ng healing ay ang Panginoon. Napakalaking bagay po nung lakas na natatanggap natin sa Lord. Yung makalakad ka lang, makatayo ka tuwing umaga, isang malaking blessing mula sa Kanya. Dahil pag ito po ang nawala ng gana, tanungin niyo si CJ kung gaano kahirap. May mga bagay na gusto mong gawin, no? Pero hindi mo magawa. Pero ang Lord ang magbibigay sa atin ng complete healing, ng peace and comfort sa ating mga buhay. Kahit nasa gitna ng kaguluhan, kahirapan, pagod po ng ating pag-iisip, kahit sa oras ng malubhang karamdaman, nagtataka yung iba, bakit napakakalmado natin? Because we have God in our hearts. May mga sitwasyon po ng buhay na minsan napakahirap ipaliwanag, pero dahil nandoon ka na, pero mapapakita mo pa rin, yung hope na pinanghahawakan mo mula sa Panginoon, na pinagdaraanan mo lang to, pero makakaraos ang lahat ng bagay. Amen? Bakit? Kasama natin ang Diyos. Ang Diyos po ang gumagabay, ang Diyos ang nangungusap, ang Diyos ang laging nagbibigay assurance sa'yo, do not fear.
Trivia po yan sa Bible na yung phrase na do not fear or fear not is written 365 times. Enough for us to have each day na panghahawakan mo. For a year, do not fear. No? 365 times po yan isinulat sa Biblia. Huwag kang matakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. God is good all the time and all the time. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Gusto ko ulit alamin, sino po dito ang mga ama ng tahanan? Taas ang kamay. Sige po. Taas ang kamay. Happy Father's Day po. Sino naman yung mga anak na mayroon pang tatay o nakakasama nyo pa yung mga tatay nyo? Taas ang kamay. Yan. Salamat po. Sino naman yung mga anak na wala ng tatay at hindi nyo na sila nakakasama? Tumayo si Nela. Taas ang kamay. Amen. Pakisabi sa katabi mong muli, huwag kang matakot. Dito po sa Psalm 23, no, gustong pagtibayin, no, na ang ating Diyos, He is our provider, He is our protector and healer, He is the pathfinder and our teacher, He is the peacemaker and comforter. Wala ka nang hahanapin pa. Pakitapik mo yung katabi mo. Wala ka nang hahanapin pa. Lingap at mahal ka ng ating Panginoon dahil siya ay mabuti at tapat sa lahat ng panahon. Gusto ko pong basahin natin ang John 10, 11 and 14. Sige po, sabay-sabay po tayo. The good shepherd lays down his life for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep. Amen. Gusto ko pong ulitin, wala ka nang hahanapin pa. Lingap ka ng ating Diyos, mahal na mahal ka niya, dahil siya ay mabuti at tapat sa lahat po ng panahon. Amen. Tayo po'y umawit. Sige po, tayo po'y tumayo at tayo po'y umawit. Thousand stories of war, thing you love, but I heard tender whisper of love in dead of night, and you tell me that your peace is mine, never alone. You're a good, good father. Sure you are. Sure you are. Sure you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, I've seen many searching for
a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Let us pray po. Panginoon, salamat po. Ikaw ang aming Ama. Maibigin, napakabuti at tapat sa aming mga buhay. Ano man, Lord, ang aming mga dalahin, burdens, O God, struggles, mga bagay, Panginoon, na naghihinder us sa amin, nagiging balakid, O Diyos, upang kami lubusang makapaglingkod sa iyo, magbigay papuri sa iyong pangalan. Amin po itong itinataas sa iyo, aming Ama. Inaamin po namin that we are weak, Lord. Katulad ng isang tupa, O Diyos. Gusto po naming buong pusong ipagkatiwala sa iyo ang buhay na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat sa pagsama mo sa amin sa araw-araw, Lord. At alam namin na kami ay may katagumpayan sa buhay. We claim, Lord, victorious living in your name, O God. Under your care, Lord. In your guidance, Lord. Thank you, Lord, for the peace, the comfort, the assurance, O God, na aming narinig ngayong umaga. Tunay nga, salamat po sa pag-ibig mo. Wala na kaming hahanapin pa, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong pagsama, sa amin, Lord, na pagiging anak mo, O Diyos. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa aming mga buhay. Sa aming pong pang-araw-araw na ginagawa, Lord, pagharian mo po kami. We claim, Lord, your favor, blessings upon blessings, Lord, ang aming inaangkin, Panginoon. At nawa, O Diyos, patuloy kaming lumakad ayon sa layunin mo para sa amin. Purihin ka, sambahin ka, O Diyos, bilang aming Ama. Salamat, Panginoon. Salamat po. Salamat, O Diyos. Maraming salamat po for being our Father, Lord. We worship you and we glorify your holy name. In Jesus' name we pray. Lahat tayo magsabi ng Amen. Amen. Sige po. Makakaupo na po tayo at tuloy po tayo sa ating announcements. You are good. Tights. Announcements. Wow. Di ka mukha. Ayan. So, meron po tayong weekly prayer meeting. Ang gaganda po na ating mga intercessory. Ayan. So, every Thursday po ito ng 7:30 a.m. So, online lang po naman to nangyayari. Next. So, meron din po tayong Women's Bible Study. So, joint gathering po ito every last Friday, 2 p.m. sa Gamboas Resident po. Then, meron din po tayong Kids Bible Study na kasabay po ng ating Sunday service. So, if meron po kayong kids na from 4 years old up to 12 years old, welcome po sila. Next, meron din po kami Youth and Young Pro, Bible and Chill. So, online naman po ito every 8 p.m., every Friday. Ayan, so, ang umattend po si Kuya Jonel last week. So, ayun, no. Saka si Steve, di ba? So, thank you, Kuya Jonel. Then, ayan. So, today po is Father's Day. So, happy Father's Day po. So, meron po kaming short video na presentation for our fathers. So, panurin po natin ito.
Happy Father's Day po sa lahat ng mga tatay. Pag-pray. Sige po, pwede po tumayo ang mga tatay at pumunta po dito sa harap at ipag-pray po. Punta po sa harap ang ating mga ama po. Ayan, tayo'y tumayo rin po para ipagdasal po natin ang ating mga ama. Ituon po natin ang ating kanang kamay sa ating pong mga ama po at magdasal po tayo. Ang Panginoon, Lord, maraming salamat po. Una sa lahat po, Lord, Happy Father's Day sa inyo po. Lord, thank you for being a really good Father po, Lord. Thank you for being the best and only example, Lord, of what a father should be. Being our protector. Thank you for being our provider, Lord. And thank you also for making in your image, Lord, ang aming mga ama po na nandito po ngayon. Lord, thank you po for working through them. Thank you for guiding them, giving them wisdom po, Lord. Thank you. And also, Lord, thank you also po na kayo po yung nagbigay po sa kanila sa aming mga buhay po. Lord, we know that you are working through them, providing and also protecting us, Lord, through them po. Lord, we pray that you continue to bless them po, Lord. Bigyan niyo po sila ng good health. Patuloy niyo po silang gabayan po, Lord, sa lahat po ng decision, Lord, as the leaders of our household. Lord, we also ask po for you to also carry, Lord, the burdens, Lord, that they have po in their shoulders. Lord, we know po na mahirap po ang maging isa pong ama po, Lord. Pero through you, Lord, we know that our fathers, Lord, get their strength through you po. Lord, we pray also for the family members po, Lord, for us to also appreciate, Lord, our fathers po, for us to express our love and appreciation and gratitude to them po, Lord. Lord, we thank you. We bless your name, Lord. We also extend, Lord, your blessings to our fathers po, Lord. Maraming salamat po sa kanila, Lord. Maraming salamat din po sa inyo at sa buhay na binigay niyo po sa kanila. Lord, may their lives belong, Lord, continue to honor you, Lord, and may they continue to reflect, Lord, your love, your protection, your glory, Lord, in the families that they lead. All of this we pray in your mighty name. Amen. Picture daw po. Picture. Phone mo na lang. Baliktad. Yan. One, two, okay. Thank you po. Ayan, thank you po. Happy Father's Day po ulit. Sige po, pwede na po tayo makakuha nating envelope for our tithes.
are good and your mercy enduring forever. Lord, you are good and your mercy enduring forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are God. Ayan. Sige po, tinatawag ko po si Sister CJ. Ay, si Brother CJ. Brother CJ. Para sa ating prayer for tithes. Sige po, tumayo po ulit tayo. Heavenly Father, we thank you for your love, grace, and countless blessing in our lives. Everything have comes for you, and today we joyfully return a portion through our tithes and offering. We pray that these gifts may be used to advance your kingdom, support your ministry, and bless those in need. Bless each person who gives today and help us to be faithful, generous, and grateful stewards of all that you have entrusted to us. Continue provide for our needs and guide us to trust in your perfect provision. We give you all the honor, glory, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po. Kantahin po natin ang Now Unto Him. Now unto Him who is able to keep you from falling
sa ating Diyos na maibigin sa lahat, to Jesus who is our good shepherd, who provides, who protects us, who gives us peace and comforts us. Sa iyong papuri, sa iyong lahat ng pagsamba, aming Diyos. At bilang iyong mga anak, ikaw po ang patuloy na gumabay, magpala, humawak sa aming buhay. Sa darating pong linggong ito, lahat po ng aming mga takot, problema, O Diyos, ay aming ibinibigay sa iyo. Palakasin mo po kami, patatagin mo po kami at lagi naming makita ang kabutihan mo, ang katapatan mo sa aming mga buhay. Pagpalain mo rin po ang mga pagkain na aming pagsasalusaluhan. Pagpalain mo po ang mga pamilyang ginamit mo para po sa aming merienda ngayong umaga. Bless us, Lord. Bless our fellowship. Patuloy po naming pag-ibig ng iisang pamilya sa iisang katawan ni Kristo. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri. Sa iyo lamang, Panginoon, ang kaluwalhatian. Ikaw lamang ang aming sasambahin ngayon at magpakailanman. Itong aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Lahat tayo magsabi ng Amen! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Happy Father's Day po! Ayan, shoutout po muna tayo bago po tayo mag-end. So, shoutout po sa Yalong family, kay Tito Oscar, Tita Ron, at kay Kuya Russell. Kay Mami Pearl po, si Sister Nina, Sister Amanda Jane Lacostales, Sister Macon Resurrection, kay Tita Ellen Sales. Shoutout po. See you po ulit next week.